Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again at salamat po sa pag-join niya sa akin ngayong araw. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan saan mang dako ng mundo kayo naroroon ngayon. Lalong-lalo na yung ating mga manggagawa, yung ating mga OFW. Please stay safe at meron tayong isang magandang topic today. Ito yung rally ng INC sa Rizal Park. So tuloy-tuloy na tayo pag-usapan natin at nakita ko kanina sa television na marami na talaga ang dumating. Maaga pa sila nagpuntahan doon pero ang alam ko kanina lang mga 4 o'clock yung program proper. So, sa tingin ko, successful yung kanilang plinano at kanilang ginagawang rally. Kaya lang, meron lang ako mga konting katanungan na hindi ko kayang sagutin para sa aking sarili na tungkol sa mga issue na kanilang pinaninindigan. Yung kanilang tinatayuang prinsipyo at paniniwala. Kasi ang sabi nila, ito ay isang peace rally. Isang rally pang kapayapaan. Ngayon, ang tanong ko dito, hindi ko rin talaga magets bakit ganun ang tawag nila. Peace rally. Unang-una, kung peace rally talaga, kanino pinatutungkol yung pagiging kanina pinatutungkol yung sinasabing meron tayo dapat kapayapaan o meron tayong peace? Sino ba ang nanggugulo dito sa ating bansa? Kaya tayo nananawagan ng ganyan, ng peace rally, nananawagan tayo ng kapayapaan, supposed to be merong magulo. At merong nanggugulo, hindi po ba? So, ang katanungan nga, sino ba yung magugulo? Hindi ba ang nanggugulo dito sa bansa natin yung kampo ng mga Duterte? So, bakit parang wala yata ako naririnig na stand nila against the Dutertes kung ito ay peace rally? Si PBBM napakatahimik na tao. Ang gulo nangyayari sa kabilang kampo, sa isang side, kay Digong Duterte at kay Sara Duterte. Kaya medyo naguguluhan ako, with due respect sa aking mga kaibigang miyembro ng INC at with due respect na rin sa INC mismo. Wala naman tayo, I have nothing against INC. Pero may mga katanungan nga ako dahil pinangalanan nila itong peace rally. Naisip-isip ko, sino ba ang magulo? Kasi pag nanawagan ka ng kapayapaan, dapat maraming pinanggagalingan ng gulo. Politically, kung pag-uusapan ang political situation, lumalabas dito, kung titingnan mo, ang gulo, nangyayari lang, ang nanggugulo ay nanggagaling lang sa side nila Duterte. Alam naman natin yun, yung ginawang pag-iingay ng mag-ama. Si Sara na nagbanta pa, na gusto niyang pugutan ng ulo, at saka nagbanta na baka ipahukay niya yung matandang Marcos at itapon sa West Philippine Sea yung labi. Tapos kahuli-hulihan nga yung pagbabanta niya na pag napatay siya, ipapapatay niya si PBBM, si Lisa Araneta Marcos at Speaker Romualdez. At ang sagot nga lang doon ni PBBM hindi niya palalampasin. Papalagan niya. Pagkatapos nun, cool na uli si PBBM. Kaya nga, ang tanong ko, saan ba nanggagaling yung gulo?
Hindi ba sa kanila lang? Dahil si PBBM talagang peaceful na tao sa tingin ko eh. Walang ayaw sa tingin ko ni PBBM ng confrontation. Ayaw ng away. Tahimik lang siya at ginagawa lang ang trabaho niya. Ngayon, ang isang malaking issue pa rito na kung tutuusin natin na malaking gulo yung yung ginagawa ng pambubuli ng China. Hindi ba? So kung ang rally na ito ay para sa kapayapaan, dapat din may stand kayo, kagalang-galang na mga taga-INC, dapat meron din kayong stand against China. Sana meron. Dahil mamaya titingnan ko manonood ulit ako sa television, sa programa nyo, baka meron naman. Pero sa aking paniniwala, kung ito ay rally para sa kapayapaan, dapat meron kayong stand against China dahil inaapi tayo ng China. Yan talaga ang pinanggagalingan ng gulo. Pangalawa lang dito yung yung panggugulo naman ni Sara Duterte at ni PRRD na in so many words ay nagbabanta na gusto niyang bumitaw sa pagsuporta mga military. Ilang beses niya na sinabi yan. So ang katanungan ko nga, di ba? Kung ito ay peace rally, nasaan yung stand nyo against the Dutertes at nasaan ang stand nyo against China? Na wala na tayong katigil-tigil dyan. Paulit-ulit tayong binabastos dyan, binubuli. Binabangga ang ating maliliit na barko. Ini-spray tayo ng tubig. Ginagamitan tayo ng laser sa sarili nating teritoryo. Kaya, kagalang-galang na mga miyembro ng INC, mga pinuno ng INC, ano po ang stand natin dito? Kung ang inyong sinasabing rally ay para sa kapayapaan, dapat ipakita natin na talagang pro-Constitution tayo, pro-Filipino tayo, kaya dapat may stand tayo dito sa mga issue na to. Kung tayo ay para sa peace at kapayapaan. Dahil naniniwala nga po kami na yung inyong ginagawang rally kasalukuyan ay para sa kapayapaan. Sana po ay marinig namin ang inyong stand tungkol dyan. Ang isa pang issue, bakit po natin nilalaktawan yung issue about corruption? Particularly, yung lumalabas na issue ng katiwalian daw ni VP Sara sa budget ng Office of the Vice President. Sa tingin ko po ay hindi naman po pwede mag-advocate tayo ng peace, ng kapayapaan, pero lalaktawan natin yung issue ng korupsyon. Kasi ang interes ng taong bayan, tayong lahat, hindi lang po ang INC, lahat tayo ay interesadong malaman ang tungkol dyan, ano ang katotohanan dyan doon sa mga naumpisa ng investigasyon ng Quad Committee, dahil lahat po ng mamamayan ay may taya dyan. Lahat po tayo ay may contribution dyan sa pinag-uusapang budget na ginagasta ng mga public servants, ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya sana po ay magkaroon din kayo ng stand tungkol dyan, dahil ito ay hindi lang pagrespeto sa kapayapaan, kundi pagrespeto din sa ating konstitusyon. Yung iba may depensa na sinasabi nila, dapat yung issue about confidential funds na sinisilip ng Kongreso, dapat lahat ng agency silipin din. Hindi lang yung opisina ng Vice President. Agree po ako dyan. At I'm sure halos lahat ng mamamayang Pilipino agree dyan. Na dapat
hindi lang yung Office of the Vice President ang silipin na nabigyan ng confidential funds, kundi lahat. Pati opisina ng presidente. Kaya lang, alam natin na napakahabang usapin yan. Dahil merong tayong umiiral na batas at may policies na nagbibigay ng otoridad na magkaroon sila ng mga confidential funds. Pero, we need to start somewhere. At ito nga inuumpisahan na. So, hindi po pwedeng, dahil sinasabi ng iba na dapat silipin lahat, ay dapat natin tigilan na to. Ay, mali naman yata yun. Since ito ang naumpisahan, dapat ituloy-tuloy natin ang investigasyon dito. Na kung maaari, ay ituloy ang impeachment ni Sara Duterte nang makita natin ang totoo. Dahil ito ay obvious na na kaso na impeachable. Kaya sinasabi ko na nagkataon lang na nauna yung opisina niyang maimbestigahan, pero dapat ito ay magkaroon ng konklusyon. Hindi dahil sa meron ngang depensa na dapat lahat ng merong budget na confidential fund ay dapat silipin. Ay hihinto na tayo dahil doon? Hindi po pwedeng ganon. Since ito ay naumpisahan, nagkataon na siya ang naumpisahan, dapat natin tapusin yan. Kung kailangan ituloy yan sa impeachment court para magkaalaman, dapat yan pumasok sa impeachment. Yun po sana ang stand nating pare-pareho. Dahil tayong lahat ay may stake dito. Lahat tayo ay nagko-contribute sa pondo na to. So, bukod sa kapayapaan, dapat yung korupsyon ay masugpo din natin. Dapat meron din tayong stand na definite dito. Hindi po pwedeng laktawan natin yung corruption doon sa issue ng peace lang. Tayo magko-concentrate. Doon sa issue tayo ng peace o kapayapaan lang magko-concentrate. Dapat, kung talagang meron siyang pananagutan dito, ay dapat malaman natin. Gusto nating malaman yan. Dahil hindi niya personal na pera ang ginagastos niya diyan sa kanyang opisina. Lahat sila. Lahat ng mga government agencies, hindi nila pera ang ginagastos nila dito. Pera yan ng taong bayan. Kaya dapat yan, magtuloy-tuloy ang investigasyon dyan. Kung yan ay impeachable, dapat ituloy sa impeachment court yan. May nagsasabi, marami nagsasabi, na itong rally na to, mga political, mga commentators, mga political analysts, sinasabi nila na ang rally na ito ay hindi daw talagang rally na para sa kapayapaan. Ang sinasabi nila, meron talagang hidden agenda rito. At ito daw ay para iligtas si VP Sara. Yan po ang masakit kung yan ang sinasabi, kung yan po ay may katotohanan. Sana ay hindi totoo yan. Na kaya nagkakaroon ng intimidation ay para hindi na paratingin sa Senado ang impeachment case na yan ng mga congressmen. Gaya ng mga sinasabi ng ibang mga political analysts at mga commentators. Kaya nga nagsasuggest tayo na sana marinig natin yung stand natin kung ito ay para sa peace. Ano yung stand nyo sa panggugulo ng mag-ama? Kung talagang kayo ay para sa kapayapaan. At kung para sa kapayapaan ang stand ninyo, ano ang stand ninyo sa China? Bakit hindi nyo nababanggit yata yan? Puro peace lang. At again, ano stand natin dito sa hinalang merong korupsyon sa Office of the Vice President na hindi tamang paggasta ng pera ng kanyang budget. Meron nga daw hidden agenda na pagpapakita ng puwersa, ulitin ko, ito daw ay pagpapakita ng puwersa ng INC or para i-intimidate ang mga kandidato na tatakbo sa darating na halalan at nangangailangan ng endorso ng INC. Ako naman ay nagtatanong lang dahil nga sabi ko,
nasaan yung objective ng INC para sa kapayapaan? Nasaan? Dapat may stand kayo against doon sa mga tao o laban doon sa mga tao na nanggugulo ng gobyerno. Dapat may stand kayo doon sa China na ginugulo tayo sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea kung para sa kapayapaan to. But then again, hindi pa pwedeng puro kapayapaan lang. Kung merong korupsyon, dapat wag natin tantanan itong investigasyon na to. Kung kailangan makarating sa impeachment court, dapat paratingin natin to sa impeachment court. So, yung mga nagsasabi na ito daw ay pang-i-intimidate sa mga kandidato sa darating na halalan, itong darating na Mayo, although, sabi ko nga, sa aking rough estimate, kung ito ay maririnig ng mga kandidato, kung totoo man itong reason na to, although, alam naman natin ang katotohanan na tuwing eleksyon, ang lahat ng kandidato ay naghahangad talaga ng endorso ng INC. Pero hindi ko rin talaga maintindihan yan. Dahil ang INC ay minority. Kung titignan natin, napakaliit na porsyento sa total population ng lahat ng mga religion dito sa Pilipinas. So hindi ko maintindihan bakit itong mga kandidato na to, imbis na gumawa na lang ng magandang trabaho, magpakita sila ng mabuting trabaho, ng pagiging honest, pagiging masipag, at magsiservisyo ng tama sa publiko, sapat na yun para iboto ka ng mga Katoliko at ng iba pang mga relihiyon na hindi nag-iendorso. Ang kailangan mo lang dito, ipakita mo na mabuting tao ka, honest ka, masipag ka, at nagsiservisyo ka ng tama base dyan sa mga mandato kung saan ka mang opisina nakaupo. Hindi mo kailangan ang endorso ng kahit anong relihiyon. So bakit itong mga kandidato natin ay naghahangad ng endorsement ng Iglesia ni Cristo tuwing may eleksyon na lang? Tingnan nyo ang Roman Catholic, 78.8% ng lahat ng religion ang kanilang population, ang kanilang members. Ang Islam mas malaki pa sa Iglesia, 6.4% ang Islam. Ang Iglesia ni Cristo, 2.6%. Ang Seventh-day Adventist, 0.8%. Aglipay, 0.8%. Iglesia Filipina Independencia, 0.6%. Bible Baptist Church, 0.5%. UCCP, Jehovah's Witness, and Church of Christ, 0.4% each. All other religious affiliation, nasa 8.2%. So, napakalaki ng diferensya. 78.8%. Tapos, pag samasamahin mo ng iba pang, lahat ng iba pang religion, 21.2% lang yon. So, hindi ko maintindihan bakit ang mga kandidato ay naghahabol ng endorsement ng Iglesia ni Cristo na 2.6% lang ang kanilang population or total membership in terms of percentage. In terms of percentage, 2.6 as against 78.8 ng mga Roman Catholic. Kaya nga sinasabi ko, kayong mga kandidato, kung gagawa kayo ng mabuti, magiging honest kayo, magiging maayos kayong public servant, mabuti kayong maglingkod sa mamamayan, ginagawa nyo ng tama ang trabaho nyo, bakit kayo naghahabol ng endorsement? Doon sa 2.6%.
total population ng Iglesia ni Cristo. Samantalang, pag nagpakabuti kayo, gawin nyo ang trabaho nyo, yung 78.8%, makuha mo lang ang ano dyan, 53%. Kahit mag 100% pang dagdag yung 2.6% ng iglesia, panalo ka pa rin. Gumawa na ako ng calculation yan. Hindi ko lang maipakita na rito dahil hahabang masyado itong aking episode na to. Pero ganun yan. Makakakuha ka pa doon sa ibang religion ng maliliit. Although kahit nga sabi ko, wag na natin masyadong computing yon. Iglesia and ano na lang muna. For easy calculation. Yung 78.8%, pag nakakuha ka dyan ng 53%, ibigay mo na yung 2.6% doon sa kalaban mo. Panalo ka pa rin. Gumawa na ako ng calculation. Kaya hindi ko maintindihan. Ang dahilan ba niyan? Kaya kayo nag-ahabol ng endorsement ay hindi kayo confident na ginagawa nyo ng ayos ang trabaho nyo. Hindi kayo confident na honest kayo? Hindi kayo confident na naipapakita niyo sa taong bayan na nagsiservisyo kayo ng maayos? Hindi kayo confident na ipapakita niyo sa taong bayan na tama ang ginagawa niyo diyan sa mga inuupuan niyang opisina? Diyan sa mga agency na hinahawakan niyo, na inuupuan niyo? Yan lang ang requirement eh. Maging maayos kang tao bilang public servant, makukuha mo kahit more than 53% ng Catholic votes. Minimum na nga eh. Isa kang medyo mahigpit, assuming medyo mahigpit ang labanan. So ganun po. Ang key dito, ladies and gentlemen, aking mga mahal na kandidato, kung confident kayo na ginagawa nyo ng ayos ang trabaho nyo, wala kayong korupsyon, tama ang serbisyo nyo sa taong bayan, hindi nyo na kailangan endorsement ng INC. Sigurado po yan. Sa laki ng diferensya ng Catholic votes as against Iglesia ni Cristo votes. 78.8% against 2.6%. Napakalayo. Magpakatinulang kayo na kandidato. Magpakatinulang kayo. Hindi nyo na kailangan ng endorsement ng kahit anong religion. Wala kayong endorsement na kailangan pag kayo ay matinong kandidato. Kung kayo ay matinong tao. Hanggang dyan lang po muna tayo, mga kababayan. Hanggang dito na lang muna po. Maraming salamat at para doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe po at please hit the notification bell. Pati na yung like button. Pakishare na rin po para marami tayong makarinig dito. At thank you so much mga kababayan. Tayo po ay magkikita-kitang muli sa darating na aking mga iba pang mga episode. Thank you so much at bye for now.